Ayan, so magandang umaga mga idol. So magbibigay na naman tayo ng idea dun sa mga naka-Rouser 135, NS150, NS160. Kung paano maglagay ng clutch lining na naman na wala ng pressure plate. So ibig sabihin yung pressure plate, yung dalawang maliit manipis na lining. So gagawin na natin siya ngayon mga idol na puro lining na, 5 na lahat para sulit. Okay, so para sulit. Pero okay pa rin naman kahit ilagay nyo pa rin yung pressure plate. So tayo dito sa gagawin natin na Rouser 135, hindi na natin ilalagay yung pressure plate So puro lining na siya. So magiging 5 lining na siya at saka 4 na plates. Okay, so umpisa na natin. Ayan, so ito yung hub at saka wheel, no? Ayan, so unahin muna natin dito ilagay ay clutch lining. Ayan, lining muna, ayan, lining. Tapos plate. Yung plate naman, ayan, pag kinapa nyo yan sa ibabaw ay mapurol, pero pag tinihayan nyo siya matalas. So dapat ang paglagay nyan ay paganyan, huwag nyo siyang itataob. Okay, so ganyan. Ganoon lang mga idol, baliktaran lang. Lining plate, lining plate, lining plate. So ganoon lang. Para alam din ng iba, para kahit paano hindi agad masisira yung lining. Okay, sunod. Okay, tapos lining ang pinakauli. Okay, tapos yung wheel. Yan. Okay na. Tapos lagay natin yung spring. Yan. Lagay natin yung spring. Tapos yung holder. Ayan. So ganyan lang paglagay ng clutch lining saka clutch plate. Alright, so ngayon dito naman tayo sa paglagay na doon sa gilid mismo ng motor yan. So ilagay na natin siya doon para matuto din yung iba. Okay, so umpisa na natin. Lagay na natin yung kickstarter. Yan. Yan, tapos lagay natin tong oil pump gear. Yan, lagay na natin. Okay, tapos bago ang lahat, washer muna yung pinakamakapal dito yan mga idol sa input shop nya. Ayan, medyo makapal na washer kasi minsan nagkakamali dito ay nilagay yung medyo manipis ito. Ayan, paras lang silang ng laki kasi, pero manipis yan. Yan, manipis yan. So unahin natin muna tong makapal na washer dito. Ayan, lagay natin. Tapos yung bushing. Ayan, kailangan bushing, lagay natin yung bushing. Pusunod natin tong clutch housing. Okay, clutch housing na. So paglagay naman ng clutch housing, mabilis lang. Pag ganyan, pag halimbawa matigas, galaw-galawin nyo lang yung oil pump gear yan para pumasok. O, diba? Saglit lang, pasok siya. Okay, tapos susunod naman natin yung manipis na washer. Ito yung washer na hindi siya ganun kanipisan. So dito yan. Bago kayo maglagay ng clutch lining, saka clutch hub, saka clutch wheel. Yan. So sunod na natin to. Lagay natin siya. Ngayon lang paglagay yan, lukalugin mo lang para pumasok. Yan, pasok yan. Okay, tapos ipitan natin to. Tama, higpit lang, baka naman maputol. Okay, tapos sunod natin yung castle nut. So sa castle nut, meron siyang washer na dalawa. Dapat dalawa ang washer, sa mga 135, 150, dapat dalawa talagang washer. So ang pinakauna ay yung puti. Alam mo yung bakit puti? Kasi itong puti na to, ito yung kumakapit dito sa mismong hub tsaka wheel. Yan, kapit yan. Pagka hinigpitan mo, yan yung kakapit. Tapos sunod nyo itong yan, yung washer na yan. Okay, tapos lagay na natin yung castle nut.
Yan, so lagay natin yung castle nut. Yung castle nut naman nito ay yung pahigpit niya, yun yung paluwag. So baliktad to, baliktad. Yung pabukas kasi nito, yun yung pahigpit sa karamihan, di ba? Yan, puspitan na natin. Okay. Tapos sunod natin tong ito naman yung magpi-play sa crankcase mo dito. Yan o. Dapat pag pinasok nyo yan, gaya nito matigas. Kagaya niyan matigas, di ba? Pagka tinulak. So hindi ganyan yung paglagay niyan. Kailangan pag hanapin nyo yun, yan makabaon. Tapos napupush yan eh. Yan o. Yan, dapat ganyan. Nadidiin siya. Tapos itong bearing ng Taz house. Yan, so lagay na natin. Okay. Okay, so yun lang mga idol, no? So maraming salamat. Sana may natutunan na naman tayo din sa mga basic tutorial ng mga ginagawa natin mga idol. Okay.